Nagsalpukan ang ice delivery tricycle na yan at isang van sa Sorsogon City. Sa lakas ng impact, nakaladkad ng van ang tricycle bago tuluyang bumaliktad. Sugatan ng driver ng tricycle matapos mahulog sa minamanehong sasakyan. Sa isa pang crossing, tinumbok naman ng isang kotse ang isang pickup truck. Tumagilid ang pickup. Bahagya pang umusok ang harapang bahagi ng kotse. Wala namang nasaktan sa insidente. Pinawalang sala si dating Senadora Leila de Lima sa natitirang drug case niya. Bukod dyan, ibinasura rin ang kasong disobedience to summons ni de Lima. May report si Mariz Umali. Mahigit 6 na taong ikinulong si dating Senadora Leila de Lima bago pinayagang magpiyansa para sa pangatlo at natitirang drug case niya noong nakaraang taon. Ngayon, acquitted o pinawalang sala na si de Lima sa natitirang drug case. With the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. Ang pangatlong drug case ay may kinalaman sa umano'y pakikipagsabwatan at paggamit sa mga inmates sa kalakalan ng droga sa Bilibid upang makalikom daw ng pondo para sa kanyang pagtakbo bilang senador noong 2016. Sa desisyon ni Presiding Judge Henergito ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206, nabigo ang prosekusyon na mapatunayang guilty beyond reasonable doubt si de Lima, pati ang 4 niyang kapwa-akusado. Reaksyon ng prosekusyon? We are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. Pebrero 2017 na arestuhin si Nooy Senador de Lima para sa kasong pakikipagsabwatan umano sa mga drug dealers sa loob ng Bilibid nung siya'y Justice Secretary pa. Una na rin siyang na-acquit sa 2 iba pang drug case laban sa kanya matapos ang mahigit 7 taon. Sinabi ngayon ni Presiding Judge Gito na maaari na raw niyang ma-enjoy ang ikangay unmitigated freedom. Kinasuhan at ikinulong si de Lima noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng dating Pangulo. Bukod sa huling drug case, ibinasura rin ng Quezon City Regional Trial Court Branch 76 ang kaso ni de Lima na disobedience to summons. Kaugnay ito ng reklamong inihain ng liderato ng Kamara noong 2016 dahil sa umano'y pagpayo nito sa dating bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa investigasyon ng Kamara. Pinag-aaralan ngayon ng kampo ni de Lima ang mga kasong ihahain nila, pati ang mga susunod nilang hakbang. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpuan sa Capas, Tarlac ang ilang gamit ng nawawalang pageant contestant mula Pampanga. Sabadong ng madaling araw nang respondihan ng BFP ang nasusunog na SUV kung saan nakita ang ID at iba pang gamit ng 26 anyos na si Geneva Lopez. Biyernes pa raw hinahanap ng kanyang pamilya si Lopez, pati ang nobyo nitong Israeli. Nagpaalam daw ang dalawa na pupunta ng Capas, Tarlac para tignan ang bibilihing lupa. Ayon sa pulisya, nagpunta na sa kanilang tanggapan ang mga katatagpuin sana ng mga biktima. Bine-verify na ang kanilang mga statement. Pinangangambahang magdulot ng malawakang pagbaha sa Navotas at Malabon ang pagkasira ng isang floodgate dahil sa sumadsad na barge. May report si Salima Refran. Yan, binibira nila, pinipilit na makapasok, sisira na ang gate. Kuha yan sa North Navotas Navigational Floodgate noong June 7 kung saan pilit na pumasok ang isang barge. Sa kabila yan ang pagbabawal dahil low tide. Sumadsad tuloy ito sa floodgate. Sisira na ang gate nito, binibira nila. Sinabihan na ng guard namin na iatras, ayaw. Gusto birahin. Ayan. Cyber Angel. Kinailangan ng 4 na tugboat para maalis ang barge. Nasira na ang floodgate. Hindi na maitaas, kaya nananatiling nakabukas. Ito pa naman ang nagsisilbing harang sa tubig na nagmumula sa Manila Bay tuwing high tide.
Posible itong magdulot ng pagbaha sa mga low-lying barangay sa Navotas at Malabon. Darating ang bagyuhan, ngayon pa lang po dahil nag-high tide, nagkakaproblema na kami, umaabot na ng lagpas tuhod, hita ang baha. Pag nasira po talaga itong navigate, talagang papasok yung tubig. No? Kahit anong gawin nating pumping, dahil lagpas yung tubig doon sa mga dike po natin, talagang wala po tayong magagawa. Sa ngayon, hindi pa nakikita ang kabuuang pinsala dahil hindi pa rin naiaangat ang floodgate. Tutulungan muna through crane na itaas yung navigational gate. Tutulong pa rin po kami para masolusyonan. Nakipag-ugnayan na ang MMDA sa may-ari ng barge na wala pang pahayag. Posible po na ang DPWH ay magpadala ng assessment sa kanila para po panagutin doon po sa magiging cost noong pag-repair nito po. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuluyan nang ibinasura ang kaso laban sa driver ng SUV na nangumpiska ng lisensya ng nakagitgitan niyang driver. Nangyari yan noong nakaraang taon sa gitna ng C5 sa Taguig. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ang driver ng SUV. Git niya, ginikit siya ng driver ng truck kaya kinumpronta niya ito. Wala rin daw siyang baril noon at hindi nagbanta na babarilin ang kapwa driver. Pero aminado siyang mali na paratangan niyang nagdodroga ang truck driver at mali ang sapilitang pagkuha ng lisensya. Sa ngayon, pinag-iisipan niya ang pagsasampa ng reklamo laban sa truck driver. Sa Morong Rizal, 3 numero lang ang dapat tandaan kung kailangan ng tulong sa anumang emergency. May report si Katrina Son. Kapag may aksidente, sunog o krimen, alam nyo ba ang mga numerong tatawagan? Dito sa Morong sa lalawigan ng Rizal, isang technology ang inadopt para mas mapabilis ang pagresponde. Ang Next Generation Advanced 911 o NGA 911. Gusto natin ma-achieve dito ay ang ating mga kababayan mabibigyan ng agarang serbisyo sa medical, pag-responde sa sunog, at iba pang mga kriminalidad. Isa raw sa nagpapabagal sa emergency response ay ang kawalan ng kaalaman sa tatawagang numero. Magkakaiba kasi ang number ng bumbero, ospital at pulis. Dito sa NGA 911, numerong 911 lang ang pipindutin sa landline o cellphone. Ito ang tinatawag na call handling system ng NGA 911. Sa pamamagitan nito ay makikita at masasagot ang mga tumatawag. At sa pamamagitan din nito ay makakapag-deploy ng emergency responders. Gaya ng sa Estados Unidos, dapat masagot daw ang tawag sa loob ng 20 segundo. Hello, 911 More Emergency Operations Center. Magandang araw po. At depende sa insidente, dapat madispatch agad ang emergency responders sa loob ng 3 minuto. Makikita natin ang numero at detalye ng tumatawag, previous call records, at eventually ang exact location ng ating caller. In the U.S., everyone understands to dial 911 when they need help. The Philippines, you're not sure which number to call. You don't have location. There isn't standardization of emergency response protocols. At pinakalayunin nito, makapagsalba ng mas maraming buhay. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglalakad ang babaeng yan sa Kharkiv, Ukraine, nang magkaroon ng pagsabog sa gilid niya. Nagliparan ang mga basag na bintana at iba pang gamit. Napatakbo ang babae at iba pang nakasaksi sa pagsabog. 3 ang patay habang mahigit 50 ang sugatan sa pambobomba na yan ng Russia sa isang gusali roon. Sinunog naman ang isang sinagog sa Dagestan, Russia. Inatake rin ng mga di patukoy na salarin ang 2 simbahan. Nasa 20 na ang patay sa mga pag-atake, kabilang ang 15 pulis, 4 na sibilyan at 1 pari. Mahigit 40 ang sugatan. Napatay rin ang hindi bababa sa 5 salarin. If I don't make it to the next show, then I don't make it. It's okay.
Show ng isang Italian brand sa Milan Fashion Week, hindi nagsimula hanggat wala si Heart Evangelista. In Europe, it can also be traffic or sometimes they're just far away. I almost missed the show because it was just impossible. I was so embarrassed because they waited for me. Bea Alonso grateful sa working dynamics nila ni Carla Abellana sa Widow's War. Hindi ko naman sinasadya yun. Yung nanay mo kasi tatanga-tanga. Dare you! Carla's very professional. Kapag may mga ganun kaming sensitibong mga eksena, nire-rehearse namin. Taylor Swift, naka-groupie ang English royal family sa London leg ng The Eras Tour. Where's the photographer? No, you're lying! Really? Of course. Thank you. Grammy Award-winning singer-songwriter Billie Eilish meets Blackpink member Jennie sa isang Q&A session na inorganize ng isang streaming app sa South Korea. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.